Magandang umaga po sa lahat. Ngayon, ang lulutuin ko po ay bolognese sauce. Ito po ang ginagamit ko sa spaghetti at sa lasagna. So, painitin muna po natin ang kaldero at lagyan natin ng kaunting mantika. Mantika. Yes, mayroon po akong background, si foreigner. Mantika. Yes, at lagay na natin ang Sibuyas. sibuyas. Isabay na natin naglalagay din po ako ng fresh tomato. Yan, pagsabay-sabay na natin sila. At syempre ang ating bawang. At haluin lang po natin. Hanggang sa medyo maluto na po. So guys, dalawang sibuyas po na maliit yon, dalawang kamatis na maliit, at isang bawang. Hindi po kasi ganong mabawang ang mga Germans, kaya kaunti lang pong bawang nilagay ko. And then ngayon, ilagay na natin ang giniling na baka. Or kayo na po ang bahala kung gusto nyong mix with pork. Okay din po kung gusto nyong baka. Okay lang din po. So, pag sa spaghetti, ang nilalagay ko, lang, 100% beef. Pero pag lasagna, mix po siya ng pork and beef. So, ito po, isusutay ko din. So, hanggang sa maging medyo brown siya kasi mas masarap, mas malasa, at saka mas maganda yung kulay nung sauce. Ayan. So, gawin muna natin. Lutuin muna natin ng kaunti. Iisa muna natin ang ating beef. So, guys, kung nakikita nyo, nagmamantika na ang ating giniling. So, yan po, mas more flavor siya pag ginisa nyo muna yung giniling bago nyo ilagay lahat ng sahog. So, ayan, I think ready na po yan. So, lagay na natin. So, tip po yun kailangan po talaga igisa nyo muna yung giniling para po mas malasa siya. So, ngayon ilagay na natin ang ating tomato sauce. Mas gusto ko po yung sa tomato sauce yung mga may fresh pineapple, fresh pineapple, tomato chunks talaga. So, yan. Nilagay ko na ang 2 lata ng tomato sauce. Yan. So, ito po yung pinaghugasan lang kasi sayang may tomato sauce pa sa lata. So, ayan. Yung pinaghugasan lang po yun ng lata ng tomato sauce. And then, lagay na natin yung mga seasonings bago siya kumulo. So, naglalagay po ako ng kaunting soy sauce. Kaunti lang po. Siyempre, kaunting salt. All originals po yung gamit natin. Hindi po ako naglalagay ng artificial flavor kasi mas healthy siya. At syempre, ang ating pepper. Ayan guys. Then, haluin lang po natin. At syempre, naglalagay din po ako ng kaunting brown sugar. Ayan. And then, takpan lang po natin at pakuluin ng, actually, niluluto ko yan ng almost 1 hour hanggang sa ma-reduce yung sauce niya. So, balikan natin after 1 hour. Sa low fire lang po ang gamit natin. At pagkatapos po ng 30 minutes, tanggalin lang po natin yung takip
para mag-reduce na siya ng sauce. So, balikan po natin after 30 minutes. So guys, habang hinihintay natin, namitas muna ako sa garden ng mga fresh herbs. So, ang ilalagay ko po dyan is, ito po ang rosemary. Ito po ang basil. Ito naman ang parsley, thyme, at saka Maggi herbs. So, i-chop lang po natin ang mga ito. At ito po ang ilalagay natin sa huli. So after 1 hour, yan na po ang itsura niya. So, nag-reduce na po talaga siya ng sauce niya. So, kasi po, ang technique po, pag masyado siyang matubig, hindi po ganong dumidikit sa spaghetti yung sauce. So, at saka mas malasa po talaga siya. So, ngayon, after 1 hour, pwede nyo na pong i-adjust yung salt, pepper, yung mga panlasa. And then, sa akin po, okay na po siya. And then, ito po yung mga herbs na chinap natin kanina. So, kaya po hindi tayo gumamit ng ibang pampalasa. Meron po kasi tayong fresh herbs. Pero kung wala naman po, actually may nabibili naman sa supermarket yung mga dried herbs. So, yan guys, tuto na po ang ating bolognese sauce a la Boker. So, salamat po sa panunood guys. Wait po. So, actually, ang gagawin ko po dyan is spaghetti bolognese. So, ngayon po niluluto ko na rin ang spaghetti or kung ano pong noodles na gusto nyo. And then, syempre, may sauce. Pero, ang focus po natin ngayon ay ang bolognese sauce. So, thank you for watching guys and God bless everyone. Sana po may natutunan kayo. Bye!